Sa pagpapatuloy ng ating storya, alas 11:30 na ng umaga, mabilis na naglalakad si Lance sa gitna ng masiglang kapaligiran ng lungsod. Walang kamalay-malay ang mga tao sa paligid niya sa panganib na paparating. Ang mensahe sa kanyang datapad, ang sapat na supply ang magiging pinakamalaking problema. Sa harap ng isang sakuna, ang isang pakete ng noodles ay mas mahalaga kaysa sa ilang buhay na pinagsama-sama. Kaya, ang unang hakbang ay ang pag-iimbak ng mga supply, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya pinapansin ang mga taong nagtatawanan at nagkukwentuhan. Mas mababa sa kalahating araw na lang ang natitira bago magbago ang lahat. Ang sigla ng lungsod ay tila isang panunukso, isang sandali lang siyang tiyak na direksyon, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang misyon. Ang oras ay kanyang kaaway, at ang bawat segundo ay mahalaga para kay Lance. Kailangan niyang makarating sa kanyang destinasyon bago mahuli ang lahat. Isang pulang buwan ang sumisilip sa isang sirang lungsod. Malapit na ang malaking kaguluhan. Si Lance ay bumibili ng paboritong cracker ni Layla. Punong-puno na ang kanyang mga bag. Pero kumuha pa rin siya ng isa pang kahon. Napansin ito ng isang babaeng cashier at nagtanong, "Sir, sigurado po kayo, ang dami na po ng dala ninyo." Ngumiti si Lance at sinabing, "Para kay Layla ito." Kailangan niya ng maraming crackers. Tumango ang cashier, naiintindihan ang pagmamahal ni Lance kay Layla. Halos tapos na si Lance sa pamimili. "Mayroon pa po ba kayong crackers?" "Kukunin ko na lahat," sabi niya sa cashier. Nagulat ang cashier, "Lahat po? Paano ninyo dadalhin lahat yan?" Ngumiti si Lance, "Huwag kayong mag-alala, may inuupahan akong moving truck." Isinakay na ni Lance ang mga pinamili sa isang truck. Isang lalaki ang nagtanong, "Wow, grabe naman ang pinamili mo, pre. Para bang naghahanda ka sa apocalypse?" Ngumiti si Lance at sumagot, "Mas mabuti ng handa." "Tama ka," sagot ng driver, nakangiti. "Pero sa tingin ko, hindi naman kailangan ng ganito karaming paghahanda. Payapang panahon naman ngayon, di ba? Kung sakaling maubusan tayo ng kahit ano, pwede naman tayong bumili sa tindahan." "Nako, mas mabuti ng handa. Hindi natin alam ang mangyayari bukas." Pinaharurot ng driver ang truck, dala ang mga pinamili ni Lance. Ngunit habang papalayo sila sa lungsod, isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya, isang pakiramdam ng panganib na hindi niya maipaliwanag. Parang may mali, parang hindi lang ordinaryong takot ang nararamdaman niya. Isang matinding premonition ang bumabalot sa kanya. Napansin ni Lance ang isang larawan sa dashboard ng truck. Isang magandang larawan ng driver kasama ang kanyang asawa at anak na 3 taong gulang na ngayon. "Magandang larawan, ano?" sabi ng driver. "Ako to kasama ang asawa at anak ko. Sana kasama ko sila ngayon, pero marami pa akong biyahe." Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng driver. Napansin ni Lance ang lungkot sa mga mata nito. Mula sa taas ng truck, nakita ni Lance ang lungsod, isang makulay na tanawin ng mga gusali at sasakyan. "Pinaghihirapan natin ang buhay," sabi ng driver. Ngunit sa likod ng mga ilaw at gusali, isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot kay Lance. Isang pakiramdam ng panganib, ng pagbabago. Parang ang payapang tanawin na ito ay isang panlilinlang lamang. Isang malaking pagbabago ang darating, at handa na siya. Ang kanyang mga pinamili, ang kanyang paghahanda, ay hindi lang para sa isang ordinaryong araw. Ito ay para sa isang araw na magbabago sa lahat. "Nasa taas na lahat ng gamit mo," sabi ng driver. "Alalahanin mo lang maglagay ng magandang review." "Teka lang," sabi ni Lance. Kinuha niya ang isang kahon ng crackers at iniabot ito sa driver. "Para sa iyo ito. Base sa nakita kong larawan, mukhang gusto ng anak mo ang brand na ito." Nagulat ang driver. "Hindi ko kaya. Bayad na yan," sabi ni Lance. "Isa pa, doble ang bayad ko sa'yo. Umuwi ka na sa pamilya mo." Isang malalim na emosyon ang gumuhit sa mukha ng driver, isang halo ng pasasalamat at pag-aalala. Tahimik na tinanggap niya ang crackers, ang mga mata ay puno ng pagpapahalaga. Umalis na si Lance, dala ang kakaibang pakiramdam ng pag-asa at pag-aalala para sa kinabukasan. Ang kanyang mga pinamili ay hindi lang para sa kanyang pamilya, ito ay para na rin sa iba pang mga pamilya na nangangailangan. "Umuwi ka na at manatili sa loob ng bahay. Ingatan mo ang sarili mo at ang pamilya mo," sabi ni Lance. Habang mabilis na umuusad ang truck, iniisip niya ang mga sinabi ng driver kanina. "Hindi sapat ang kinikita ko. Hirap na hirap akong buhayin ang pamilya ko." Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa isipan ni Lance.
Napagtanto niya na ang kanyang paghahanda ay hindi lang para sa kanyang pamilya, ito ay para na rin sa iba pang mga pamilya na naghihirap at nangangailangan ng tulong. Ang kanyang pagkilos ay hindi lang para sa kanyang sarili, ito ay para na rin sa iba. Isang malaking responsibilidad ang bumabalot sa kanya. Isang responsibilidad na handa niyang harapin. Ingatan ko ang sarili ko at ang pamilya ko. Ang batang yun, kakaiba, bulong ng driver sa sarili. Iba talaga ang pag-iisip ng mga mayayaman. Napatingin siya sa GPS sa dashboard. Gusto mo bang tulungan kita sa paghahanap ng susunod mong pupuntahan? Tanong niya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang driver ay tila nag-iisip. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen ng GPS. Ang kilos ni Lance ay nagdulot sa kanya ng malalim na pag-iisip. Ang kabaitan ng binata ay kakaiba sa kanyang mga nakasalamuha. Isang malaking pagbabago ang nagaganap sa kanyang buhay. Isang pagbabago na hindi niya inaasahan. Isang pagbabago na nagmula sa isang simpleng kilos ng kabaitan. Isang sandata para mabuhay. Mawawala ng signal ang internet kaya ang cellphone mo ay kasing gamit lang ng isang bato. Bigla siyang tinawag. Lance! Lance! Napatingin siya sa likuran, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang panganib ay papalapit na. Ang kanyang mga paghahanda ay hindi na sapat. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kailangan niyang mabuhay. Ang sandata sa kanyang kamay ay hindi lang isang simpleng bagay, ito ay isang simbolo ng kanyang pag-asa at determinasyon. Isang determinasyon na mabuhay at protektahan ang mahalaga sa kanya. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Layla mula sa kanyang wheelchair. Layla, nagulat si Lance sa biglaang pagsulpot ni Layla. Magpaliwanag ka ngayon. Nang inag ang boses ni Layla, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pag-aalala. Hindi inaasahan ni Lance ang pagdating ni Layla. Ang kanyang mga paghahanda ay hindi handa para sa ganitong sitwasyon. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin kay Layla ang totoo. Kailangan niyang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang mga kilos. Ang tensyon ay tumataas sa pagitan nila. Ang isang simpleng paghahanda ay naging isang malaking problema. Isang problema na kailangan niyang harapin. At ano naman lahat ng yan na nakakalat sa bahay? Tanong ni Layla, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga gamit na nakakalat sa sahig. Nauutol na sagot ni Lance, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Ang mga gamit na nakakalat ay mga gamit na kanyang inihanda para sa isang posibleng sakuna. At may text pa akong natanggap na sinabi mong naubos mo ang ipon natin. Ano ba yan, Lance? Galit na sigaw ni Layla. Natawa si Lance. Kalma lang, makinig ka muna. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong darating ang katapusan ng mundo? Excuse me, sabi mo ba, katapusan ng mundo? Tanong ni Layla, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Sinubukan ni Lance na ipaliwanag, ngunit bigla siyang hinalikan ni Layla sa pisngi. May lagnat ka ba? Tanong ni Layla, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang sitwasyon ay naging awkward. Ang pag-aalala ni Layla ay nagdulot ng pagkalito kay Lance. Hindi, sagot ni Layla, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang katahimikan ang sumunod. Hay nako, Lance, ang pula-pula mo. Nasusunog ka na ba? Napansin ni Layla ang pamumula ng mukha ni Lance. Ahem, okay lang kung nagdududa ka, sabi ni Lance, ang kanyang mukha ay bahagyang namumula pa rin. Malalaman din natin sa loob ng ilang oras. Isang orasan ang nakalagay sa mesa, ang mga kamay nito ay tumuturo sa oras. Susulitin ko ang natitirang oras, at magpapalam na ako sa kapayapaan at katahimikan, sabi ni Lance habang nakatingin sa tanawin ng lungsod sa gabi. Lance, ang kakaiba mo naman, sabi ni Layla, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Yung kakaibang usapan at lahat. Ang pag-aalala ni Layla ay lumalalim. Hindi niya maintindihan ang mga kilos ni Lance. Hindi ko pa nakikitang ganito kaseryoso si Lance, sabi ni Layla, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lance na nakatingin sa labas ng bintana. Bigla na lang akong nakaramdam na tama si Lance. Hindi ko maipaliwanag, parang kutob lang. Ang pag-aalala ni Layla ay nagiging pag-intindi. Sinisimulan na niyang maniwala kay Lance. Ang kanyang kutob ay nagsasabi sa kanya na tama si Lance. Mangyayari ito anumang oras ngayon. Ang unang pag-atake, na mamaya'y tatawaging revelation, ay magtatagal ng 1 linggo.
Paliwanag ni Lance, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, 70% ng mga tao sa mundo ay magiging zombie o mamamatay. Ang mga nakaligtas ay dadaan sa impyerno sa susunod na 7 araw bago magsimula ang bagong panahon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot at pag-aalala kay Layla. Ngunit ang kanyang determinasyon ay nagbigay din ng pag-asa. Handa na si Lance na harapin ang anumang mangyari. Handa na siyang protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Ang oras ay nagsisimula ng magbilang. Ang katapusan ay malapit na. Glog, isang lalaki ang umiinom ng alak mula sa isang bote. Tumutunog ang telepono. Sino ba tong nagte-text sa akin ng ganitong oras? Tanong ng lalaki habang nakatingin sa kanyang telepono. Ang mensahe ay mula kay Mr. Simmons. Sir, ang computer ko ay nagpapakita ng blue screen at hindi na ma-restart. Kailangan ko kayo sa opisina ngayon. Ang lalaki ay nag-aalala. Kailangan niyang pumunta sa opisina. Inaasahan niyang magiging available ako sa hating gabi. Aba, let's ka. Galit na sabi ng lalaki habang nakatingin sa kanyang telepono. Ibinato niya ang kanyang cellphone at tinamaan ng isang aso. Yan ang bagay sa pang-iinis sa akin, aso sa kalye. Masamang oras para makipag-away sa akin. Isang galit na hayop ang lumitaw. Ang tensyon ay tumataas. Ang lalaki ay nasa panganib. Kailangan niyang tumakas. Ang hayop ay handa ng umatake. Arg! May halimaw. Sigaw ng isang lalaki habang nakikita ang isang halimaw. Tumutunog ang telepono. Ang lalaki ay nagte-text kay Mr. Smith. Okay lang po, Mr. Smith, papunta na po ako. Mahal ko ang trabaho ko. Bakit ang tagal? Kailangan ko ng tulong. Ang mga kasamahan ko ay kakaiba ang kilos. Tumutunog ang telepono. Ang tensyon ay tumataas. Ngunit ang lalaki ay nasa malaking panganib. Pakisuyong tulungan ninyo kami. Lahat ay naging zombie na. Lance, anong nangyayari? Bakit nag-aaway ang mga tao? Tanong ng babae habang pinapanood nila ang kaguluhan sa kalye. Mukhang nagiging zombie na ang mga tao. Lahat sila ay naging zombie na, at ito ang simula ng paghahayag, sabi ni Lance. Ang tensyon ay tumataas. Si Lance ay nasa malaking panganib. Kailangan niyang lumaban. Ang mga zombie ay handa ng umatake. Sino kaya ang malakas na kumakatok sa bahay nila Lance at Layla? Isa na kaya itong panganib? O isa lamang ito sa mga humingi ng tulong sa kanya? Abangan natin sa pangatlong yugto ng The Unstable Tagalog Recap.